Eh, familiar po para sa iba, no? But we have additional features lang po since for this school year, as mentioned by Ma'am Cecil, we have two options for the classroom observation. So meron tayong dagdag na feature po dito sa ating tool. So first, we have to choose our career stage, no? Kung saan po belong ang ating posisyon. So let's say, in my case, ako po ay teacher 2. So proficient po yung aking career stage. And then, ito po yung bago dito sa classroom observation, number of classroom observation. If I choose po option A, dalawa po ang aking full period classroom observations. But if I choose option B, one full period classroom observation. So let's say I chose po the 2 full period classroom observation. So now, let's proceed. Click the proceed, just agree dito po sa ating privacy notice. And then the same po as the previous years, we have to input our information there. So let's say I'm from the National Capital Region, and then I'm from the Caloocan City. Okay. School ID, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. School name, let's say Caloocan. National High School. School type is urban or rural. So you have to just choose no, kung ano po yung school type nyo. Let's say ang school size po namin ay large. And then since National High School ito, let's say ang curricular classification po ng school namin ay grade 7 to 10. So yan po yung offering. Now ilagay po natin yung ating last name. Let's say De La Cruz. Ang first name ko si Juanita. Okay, wala akong middle name. For example, pwede po nating iwan lang yan na blank. And then my employee number, let's say 6.4321. And then my position is teacher 2, as mentioned po kanina. No? And then ang employment status ko naman ay regular permanent. Ang age ko ay nasa range ako ng 31 to 35. And then I'm a female. Dito naman sa number of years in teaching, 4 to 10 years na po. And then ang highest degree, naka-master's degree na po tayo. And the level taught ay junior high school. Ang email ko naman ay juanita.delacruz@deped.gov.ph. Kailangan po natin ibigay din ang PIN natin. Let's say 987654321. Now, kung na-input na po natin yung basic information, nandito po sa baba, click lang po natin kung ano yung mga grade levels na tinuturuan natin as of this year. So let's say in my case, nagtuturo po ako ng grade 8 and grade 7. Ang area of specialization ko po nung ako ay bachelor, nung ako ay undergrad, English. And currently, ang tinuturo ko pong subject ay English. So, kung may iba pa po kayong subject na tinuturo, pwede naman po natin i-click. You can click no multiple boxes no as applicable. So, let's say Filipino rin. Yan. Next, may confirmation box lang po dito na hindi na po natin may edit ang name natin. So, you have to review no and ensure that the input is correct. Your input is correct. So, yes. Now, one of the features of this EIP-CRF is that it requires po RATI's password. Bakit po natin kailangan ng password ng RATI? To ensure po yung security po ng ating EIP-CRF tool since nandito po nakalagay yung ating mga performance rating. So we need to provide password for our tool. So let's say ang password ko po, tatandaan ko po yan hindi ko po yan kakalimutan, isusulat ko po yan sa notebook. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Confirm password and then proceed. Now, pag nag-go na po tayo, okay, ito na po yung page na makikita natin. Okay, so yung ating, ano lang po ito, status lang po ng mga parts na kailangan nating i-fill out. So as of now, wala pa po ako na-fill out na parts. So ang gagawin natin, pupuntahan po natin yung sheet kung saan po tayo mag-encode. So in the IPCRF tool, we have 4 parts. The first part po, it has our performance rating per objective. The second part, our rating rating po for core behavioral competencies. And then the third part, the part 3, it has the summary of our ratings. And then the part 4, it's the individual development plan per teacher based on our performance. So, ang kailangan lang po natin munang i-fill out ay yung part 1. Okay, so punta lang po tayo sa sheet with encoding part 1. So,
as you notice po, nandito na automatically yung ating pangalan since in-input na po natin ito kanina sa demographic. So what we have to do is to input na lang po yung rater natin. Let's say po ang rater ko ay si Cruz. Cruz Rochelle. And then, ang position po ng aking rater ay Master Teacher 2. At ginawa po namin itong review ng aking performance rating on April 23, 2025. So, ayan na po, no? Ilalagay ko din po pala ang kanyang email address. Okay, now, dahil ang aking classroom observation options ay dalawa, no? Yung pinili ko po ay option A, dalawa po yung lumabas dito na COT na hihingiin sa akin. So, the first classroom observation po, ang subject area ay English, since yun po yung aking tinuturo. So, ilalagay ko lang po yung rating ko na binigay po sa akin ng aking rater from my first classroom observation. So, ang nakuha ko po doon ay 7, yung highest po doon sa tool natin. So, automatically, mapapansin nyo po, meron na pong binigay dito na RPMS, equivalent po no, na RPMS rating from the RPMS 5-point scale, rating scale. So, hindi na po natin kailangang tumingin sa transmutation table. Automatically na po magbibigay sa atin ng rating, okay, for the, based on the RPMS 5-point rating scale. So, the second objective po na kailangan kong maipakita dapat sa aking first classroom observation, ang nakuha ko for example doon ay 6. And then the third COI, 6 rin, the fourth, 7, and then let's say 6. So automatic po yan na magbibigay sa atin, no, again, ng RPMS equivalent rating. Now for the second full period classroom observation, again, ilagay lang po natin ano yung subject. Let's say Filipino naman kasi nagtuturo rin ako ng Filipino. Okay, so the first objective, 7 pa rin ako. Okay, dito sa second objective na required for the second full period, nakakuha rin ako ng 7 kasi minentor ako ng aking master teacher, no? And nagbigyan ako ng strategies that I can adapt sa aking classroom. So dito, 7 din. Let's say dito 6. Kailangan ko pa ng improvement doon. And again, no, we have to use classroom observation tool, rubric, no, para sa mga rating na ito, classroom observable indicators po. Then yan, 7. So, nandyan din po yung equivalent. So, wala po tayong i-input dito sa 3 and sa COT4 kasi dalawa lang po, no? Maximum lang po ng dalawa yung classroom observation for this school year. Ngayon, pag pinili po natin yung option B, ang i-input lang po natin ay yung COT1. So, pag option B po tayo, all indicators, lahat po ng indicators dito sa COI ay lalagyan po natin ng rating. Okay po. Ngayon, kung hindi po na-observe sa akin yung indicator na yun, hindi ko napakita siya sa classroom observation, ang rating po na mabibigay sa akin ay yung lowest rating for that level. Okay, yung let's say for proficient teacher career stage, the COT rubric na ginagamit po nila, ang lowest level is 3. Then next 4, 5, 6, 7 ang highest. Okay? So kung hindi ko na-observe yun, ang ibibigay sa akin automatically is yung lowest, which is 3. For highly proficient, it's 4 to 8. Alright. So I'll have to input here kailan ako inobserbahan. So let's say inobserbahan ako nung February agad. Ayan. Tapos nung second observation ko naman, March 03/21. Alright, so may check na po yan. Ngayon, ilalagay na po natin yung efficiency na nakuha natin for the classroom observable indicator. First, COI. So let's say, hindi naman ako lumagpas sa aking oras. Na-achieve ko yung objective, yung COI, yung indicator na-achieve ko siya, na-demonstrate ko siya within the allotted time. Okay, doon sa 14 minutes or 16 minutes. So, nakakuha ako ng 5 based on the rubric. Okay. And then, proceed muna tayo sa next COI. So, lahat din ng indicators, let's say, galing ng teacher na ito, no, ni ma'am.
Pero may isang indicator hindi niya napakita within the 40 minutes or 60 minutes na class period. Lumagpas siya ng kaunti at doon lang pa niya napakita. So 3 po siya doon. Kasi yan, lumagpas siya ng kaunti pero napakita niya naman. Pag hindi napakita talaga at all based on the tool, no, kailangan po meron tayo ng PMES tool na gagamitin natin in rating our teachers. So yan po yung mga COIs. Now, etong isa na may quality dito, hindi siya kasi COI, it's NCOI. So, i-rate po natin based dun sa kanyang pinakitang MOV. So, let's say po, 4 po siya based on the rubric po na in assessing that objective. So, the rest po, let's say 5, 4, 3, 3, 4. Ayan. So, pag na-input na po natin yan, yung mga may white cells po, no, yan po ay pwedeng ma-input natin. Yung mga green and black, hindi po natin yan pwedeng inputan po. So, yun. Pag na-input na po natin, automatically magbibigay na po ng average per objective and its score and yung adjectival rating po. And automatically, may final rating na din po si teacher and yung adjectival rating po niya, which is very satisfactory. So, ganun lang po. I-input lang po natin based on our assessment no, ng COI and NCOI. And now, based on the Rater Approving Authority Matrix na pinakita po ni Ma'am Ces kanina sa kanyang presentation, okay, ilalagay po natin dito ang approving authority natin. So let's say ang approving authority ko po ay Anyayahan Cecil. And ang position niya po ay siya po ay ang aking based doon sa matrix po ang SDS ang kanya. Ayan. So let's say SDS po, no? Itong aking approving authority. So pag na-review na po natin, wala na po tayong na-miss out na mga cells, na required cells, we can finalize part 1. Ayan, may na-miss ako, yung email. So kailangan ko ilagay ang email ng aking approving authority. Now, let's finalize. Hinihingan po ulit tayo ng password. Ngayon, Rater naman po. Yan. So, let's say ang password ni Rater. Okay. So, go. Click lang po natin ang go. Yan. Babalik po tayo sa status. Kung makikita niyo po, meron na po tayong part 1. And automatically, may part 3 na rin, yung summary of rating. So, saan po natin makikita yung detalye niyan? Dito po sa baba, sa sheet. Hahanapin lang po natin yung part 1. Ayan. Ito na po yung IPCRF natin. So, automatic na po yan na kung ano yung in-input po natin sa encoding part 1 na sheet, lalabas po yan dito sa part 1 na sheet. Okay. And then, part 3, meron na rin po tayong summary of ratings. Okay. Now, let's also assess no yung demonstration natin ng competencies, core behavioral competencies. So for this part, we'll just have to tick po no the indicator per core behavioral competency. So let's say, ayan, na-tick na po natin. Kasi ito po ay na-discuss ko with my rater and as agreed, talagang naipakita ko po ito the entire school year. My teamwork, okay, sa service orientation. Natapos ko na po yan, i-finalize ko rin po. And ilalagay ko dito yung ratees. So kanina, rater po no, sa part 1. So ngayon, ratees password naman. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so as of now, meron na po akong 3 parts na na-accomplish. So I'll now proceed to part 4. Yun na lang po yung aking walang na-input. So mag-i-input na po ako. At automatically dito din po sa IDP natin, lalabas po yung top indicators po natin, no, na performing po tayo, and yung mga indicators na we need improvement or we need to develop further pa po. So we'll just have to write our action plan, paano pa natin po ma-improve ang ating performance on these objectives, and then our timeline and our resources needed. So since wala po tayong time for now no to think of the learning objectives, intervention time, and resource needed for purposes lang po of demonstration, I'll just input here sample info.
Okay? And then I'll just copy lang muna para makita po natin kung ano po yung final look of the tool kapag po na finalize po natin lahat. Kita po natin. Okay. So as you can see also, there are rows no, that are optional. So dito po natin makikita yan sa side. So meaning po, yung top 3 lang po yung ating required no, na punan ng input. But nilagyan din po namin ng yung top 4 na indicators or objectives. But optional po kung gusto nyo pa po yun gawa ng action plan. So, ganun din po sa core behavioral competencies. Now, kapag natapos na po natin ma-accomplish, let's just finalize po part 4. Input again our password. And then, there you have it. You can now submit the EIPCRF accomplished, no, the finalized version of the EIPCRF in the system. So, check lang po natin kung lahat po ay may laman. Yan, may part 2, part 3, and part 4 na po tayo. So, sa status, pwede din po natin makita yan na lahat po ay may check mark na. Okay, so again, reminder po, before po natin i-upload sa system natin, i-finalize po natin yung ating tool. Saan po natin makikita yun? Dito po sa part 4. Okay? May finalize po kanina dyan. Meron din po sa encoding part 1. Each part po, no, kailangan po nating i-finalize. Alright. So, babalik na po ako doon po sa ating slides. Okay. So, before finalizing po, no, the EIPCRF tool, the rater and approving authority shall verify the ratings encoded by the ratees. And after finalizing, ratees, no, the teachers, shall submit it to their school head. Ano po ma'am yung file name na kailangan po namin ilagay or i-rename sa aming mga file, sa aming EIPCRF? Wala po tayong prescribed na file name kasi hindi naman po ito kailangan pag mag-upload. Actually, hindi naman siya required ng system na may specific file name as long as finalize po yung tool. But para magkaroon po tayo ng organized system po sa school natin, within our school, you can rename the file in such a way na ma-identify po natin kung kaninong file po yung mga EIPCRF. So for example, yung ibang school, ang ginawa po nila, nilagyan lang po nila ng last name, yung first part of the file name, last name of the teacher.